Nagkinabuhing naginusara, kinabuhing ulitawo, kinabuhi nga isigo lucky. Pero importante gyapon ang limitations. Kay kung patuyangan nato atong kaugalingon, pirmi gyud tang pakyas. Kung kaugalingon na gani ang hisgutan, pirmi gyud ta sayo. Praise the Lord kay natay church life. Actually 2 years ago, I'm not really fully independent. Kay I know the Lord is secretly working for me. Kaya thankful kayo ko sa bisan unsa mang nahitabo sa akong kinabuhi 2 years ago, because I have learned a lot of things, especially to trust, believe, and live by faith. Hi people, it's Franco, a Bisaya vlogger from Zamboanga City. And this is my short life recap in the past 2 years. And syempre, karon nga tuig 2024. Daghan kay mga butang nahitabo sa akong kinabuhi sukad nga ninaog ko sa among panimalay. Daghan pug og mga nakaila, daghan kog mga failures, ug daghan pug kay kog natun-an. Natun-an ako paun sa mga inabuhi, paun sa mangutang, paun sa mahimong responsable, because at the age of 22, nagmanage na ko akong kaugalingong negosyo. I rent a space for my sari-sari store and for my repair shop. Though at first it's so very tough, but I have my skills nga gikan sa akong mama. Yes, grabe pug na-contribute ako mama sa akong pagkanegosyante. Kaya ever since bata pa ko, ginakuyog na ko niya mamaligya. Por eso nakatuon jud ko. Like, come on, family business na mo na. Dira po na ako nakita kung unsa kahago akong mama para sa mua. Literal nga nahimong inatay ang among mama. Kay ina na siya, tatay pa yun siya at the same time. Na-realize yun ako nga lisod yun among kinabuhi. Maunang sa katong ako na yun ang nanginabuhi. Agi pugog mental breakdown. Dili sa kalisod ha, kundi sa kamingaw. Yes, grabe yun kay kamingaw kung kinabuhi nga ko ra isa. Kay sa sulod sa 2 years, wala jud ko'y kauban. Niampo jud ko sa Ginoo. Nga unta Lord, gagaan ako nimog kapikas. Mentras ga church life, gahulat ra gyapon ko sa tubag sa Ginoo. Sige lang, padayon gyapon ta sa pagkinabuhi. Church life lang yun. Halad lang yun. Salig lang, ampo lang. Ug usapod sa pinaka-importante, dapat kita mga brothers natay saktong ipon. Kaya ang kami nyo, dili sa marag na malit og kanding. Nga kung gutomon, itugway lang nimo sa likod. Mao nang dapat ready ta. Sa sulod sa 2 years na akong hinulat, faithful kayong Ginoo nga nitubag sa akong mga pag-ampo. Sa mga natingala, nakuratan, ug nasayangan kay dili ako inyong giminyuan, char. Kabalo ko ni taas inyong mga kilay. Like, happy na ko karon no? Happy ko kay finally gitubag na gyud sa Ginoo akong mga pag-ampo. Nalipay ko kay gipili ko, nalipay ko kay gipakaslan ko. Ug labaw sa tanan, nalipay ko kay gihigugma ko. Salamat kay Lord Jesus sa imong pagamalang-kubon. You are truly a God of arrangement. Salamat sa pagiya Ginoo. Salamat sa pag-atiman. Salamat sa pagpreserba. Salamat sa iglesia. Salamat sa mga igsuon. Salamat sa mga ginikanan. Salamat sa mga tatay nga nagpahiluna. Salamat sa lawas. Salamat sa tanang mga niampo ug labaw sa tanan Ginoo. Salamat sa imong Dios nung kinabuhi. Ginoo, moampo mi pagbalik. Sulod sa among kaminyuon. Imong Dios nung gugma ang magamit ug dili among mga natural nga kahimuan. Padayon ikaw nga magatilog kanamo. Diha gyud sa mga pagpahimulos namo kanimo. Taliwala sa mga panagkatigom. Kagaya kay migligdong hunahuna ug tin-aw nga kasing-kasing. Kay dili kami makapadayon kung wala ikaw. Kay nasayod kami nga wala kami kahimuan sa among mga kaugalingon. Bisan pa man Ginoo sa anak nga imong gipiyal kanamo. Ihalad namo siya diha kanimo. Bisan pa man ang kinabuhi sa among kaminyoon, bisan pa man among mga material nga bahin, gamita gyud kaming tanan Ginoo alang sa imong pamatigayon. Ikaw among tinuod nga kaugmaon. O Ginoong Jesus, daygon ka namog pasalamatan. She's my wife. Very beautiful. Praise the Lord, after sa mga wedding, nakapag-church life, nagit may balik. Amen. 5 months sa mga church life and prayers, gidungog jud sa Ginoo ang among mga pag-ampo. Salamat kay sa Ginoo kay gitagaan din mi niyag anak. Salamat kay Ginoo sa pinakadako nga regalo nga gihatag nimo namo. Salamat kay Ginoong Hesus sa asawag anak. Dili na ko mag-inusara sa akong kinabuhi. Na nakoy kauban sa pag-church life, na nakoy kauban sa mga pag-ampo, na nakoy kauban nga mutubo diha nimo Lord. Na hinumdum ko sa una nga nag-inusara pa ko. How ang kayo ang feeling nga nag-inusara? Although na church life pero murag walay tumong imong kinabuhi, murag kulang. Por eso siguro bisan ang Ginoo naglong pud siya counterpart niya. In Genesis chapter 2 verse 18, and Jehovah God said, "It is not good for the man to be alone. I will make him a helper as his counterpart." Por eso day nabati na ko nga murag kulang jud kung walay kauban.
And fast forward 9 months later, naabot na gyud among parcel gikan sa langit. Sa 9 months namong padayon nga pagpahimulo sa Ginoo, naabot na gyud among parcel. Pero before that, grabe pa gyud ang labor sa kong wife. Sakit pirmi ang batang, iyang likod, pero tungod sa pag-attend na church meeting every night, mao na to nahimong regular exercise sa kong asawa. Pero di daw gyapon kaya ang kasakit. Kay dili biya jud lalim ang mag-labor. Labi na gyud ang mga anak. Reaction pug kog worry ang mga panahona. Labi na tong hapit na gyud siya mga anak. Kay pwede ba ikamatay ang pagpanganak? Daghan na kay mga negative thoughts ang nisulod sa kong hunahuna. Pero salig lang yun, trust and believe lang yun. Prayer is the key jud ay mga igsuon. Kay kawas sa mga pag-ampo wala gyud tay mahimo mga igsuon. Weeks before ang estimated date sa iyang pagpanganak, syempre nangandam na pud mi sa mga physical nga panginahanglan. Para inigbati, easy to go na lang dayon. Lisod na pud kasi kung sa hospital pa mi mamalit. Gawas nga makahasol na kay emergency, gasto pa jud kay mahal kay palitunon didto. Dapat practical gyud ta og wise. Mentras gaburo sa kong asawa, nag-contribute pud mi sa PhilHealth. Nagkuha pud mig indigency para kung magasto man may gamay lang base sa mga pagkaon, pamasahe lang or gasolina. Dako na kay nagtabang sa financial. Por eso kung namoy plano nga mag-anak, iampo gyud ninyo og planuha gyud ninyo og tarong para dili mo maglisod, para dili maglisod yung asawa inyong anak, and most especially wala mo'y nahasol nga mga tawo para hapsay sa karon nga tuig nga 2024. Makaingon gyud ko nga grabe gyud mo preserba ang Ginoo sa tanang kagubot, problema ug lalis. Ang Ginoo ra gyud ang makapasiguli sa tanan. Tinuod gyud itong gingon sa mga igsuon nga kung mosulod kag kaminyoon dapat piyong na gyud atong mga mata. Kay ang kaminyoon wala nay kagawasan. Mao na ang kinahanglan si Kristo Jesus ra gyud atong tutukan. Ang kaminyoon dili lang puro palami og kalipay. Nagkinahanglan day nga andam ta pirmi. Aron day mag-work ang kaminyoon, si Lord Jesus day ang paunhon. Ug dapat pabilin lang gyud sa iyang pamatigayon aron kanunay nga madumilian ang atong mga kaugalingon. Church life is the key. Next year 2025, sakto dako na mong baby, makapag church life na gyud mi balik tulo. Kauban sa tanang mga igsuon.